Okay, hello mga bossing. Narito muli tayo sa ating lugar kung saan una kong blinag itong si Bunso. Yun ang aking ipinangalan sa kanya dahil siya yung pinakahuling motorbike natin at isa siyang off-road, semi-off-road. So ito ang kinuha ko para at least kahit sa lubak kaya kong irampa kahit sa bundok, kasi nagpupunta rin tayo minsan sa mga bulubundukin. Ayan. At nagamit ko na siya ng almost 9 months, no? Mula nung kinuha ko siya, almost 9 months. At wala naman akong naging problema sa kanya. Bagkus ay nagustuhan ko pa nga yung kanyang takbo. At talagang hindi kanya ipapahiya sa kanyang tinatakbo. At talagang mabilis talaga siya. Umaarangkada kagad, mabirit. At kapag nag-o-overtake ka ay talagang mabirit siya. So far sa mga comments, sa mga advantage and disadvantage nito, maliban dun sa wala siyang gear indicator, wala na akong iba pang nakitang pinaka major disadvantage. Bagkus dahil Honda, talagang maaasahan po ninyo talaga ang Honda. So wala na akong nagawa kundi pagandahin na lang siya. Nilagyan ko siya ngayon ng mga stickers na talagang ginawa kong parang pang racing. At nilagyan ko rin siya ng top box para at least kapag nagbabiyahe ako, mayroon akong pinaglalagyan ng mga gamit. Dahil dito sa lugar na to na aking pinapasyalan ay masyadong maulan minsan at bihira mag summer. Ito sa Albay na to. So wala pa akong nakuha ritong straight na tag-init sa loob ng isang buwan. Sa loob ng isang buwan talagang umuulan siya. So kaya tiyempo yung pagra-rides natin. Naakyat ko na rin siya sa mga bundok. So abangan nyo na lang yung aking mga vlog sa mga bulubundukin, sa off-road, saka sa rides sa mga matataas na lugar katulad ng Misibis Bay, katulad ng Skyline, Mayon Skyline, at sa iba pang lugar kung saan ako pumupunta. So yun. At maraming mga nagko-comments din, o kaya maraming mga nagsasabi na mahina to sa arangkadahan at mahina to sa akyatan. Di ko napansin. Siguro depende sa nagmumotor. Kapag sanay ka sa scooter, actually unang ko talaga, gusto ko scooter, susubukan ko. Kaya lang sabi ko, nako, yung pupuntahan ko mga lugar na mga off-road karamihan. So kaya, at mga bulubundukin. So kaya ito ang kinuha natin at nagandahan naman ako. Hindi ako ipinahiya, sa performance pa lang, the best na siya dahil Honda siya. So yun, diba? So yun ang Honda. So talagang maaasahan. Kaya Honda, baka naman. Hindi tayo nag-review ko lang to para lang dun sa mga gustong bumili rin ng ganitong klaseng motor. Marami siyang mga variant color. So hindi lang to mga variant design, model, ganon. So marami siyang model. Mayroon siyang pare-pareho sila dual sport, pero mayroon siyang tinatawag na ito, katulad nito DSX Extreme. Mayroon naman siyang motard, so at iba pa. So at iba-iba rin ang kulay. Depende sa taste nyo ng kulay. Yun, pwede nyo siyang mabili sa mga kasa. No, sa mga legit na motor trade center pwede rin. At sa iba pang mga bilihan ng motor. So far wala pa ako nitong nakikitang
yung mga sa repo-repo or doon sa mga surplus, wala pa. So ibig sabihin, yung ginagamit nilang motor, tuloy-tuloy. So yun lang ang binasihan ko kung bakit ito ang kinuha ko. 'Di ba? So kasi kung pumunta ako sa mga repo-repo, sa mga ibinabalik, sa mga binebenta, wala pa ako nitong nakitang ganito. Yung XRM, kapag bumili ka ng XRM, tuloy-tuloy, lifetime na yan. Siguro nasa pag-iingat lang. So okay mga bossing, hanggang dito na lang. Sana nabigyan ko kayo ng konting impormasyon about this motorcycle. So God bless, don't forget to subscribe to my channel, at marami pa tayong mga gagawin. So ito ay napahapyawan lang natin para doon sa mga nais kumuha ng ganitong klaseng motor. God bless.